Pres, yung tent mo lumilipad. Pres, malakas yung hangin. Ayun, natural lang yung naririnig nating tunog. So ganyan na yung lamesa ko ngayon. Ang taas. Yun. Okay ba? Thank you po. Yun. Kitang-kita yung mga bahay. Oh. Okay ka na dyan? Oh. Wala talagang timpla yung manok. Nausunog yung manok, pres. Diba? Colorful. Ang lawak. Doon pa. Uy! Nice. Madali lang pala eh. Magkano po yan? Sige na. Ayaw yata mapindot dahil basa. Uy! Antarek! Oo, easy. Easy. Ha? Tara, camping ulit tayo guys. Pero bago yon, meron muna ako ipapakita sa inyo. Kung mapapansin ninyo, itong bag ko wala nang nakapatong na lamesa sa taas niya. Kasi meron tayong bagong lamesa. Ito yung dati, ganyan siya kahaba. Ngayon bumili ako ng dalawang klase ng lamesa. So sinubukan ko ito kasi mukhang mas okay. At hindi lang lamesa, meron pang iba. Kaya mamaya ipapakita ko sa inyo. So ngayon, tara na, magbiyahe na tayo sa Baguio at merong naghihintay sa atin. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. At yun, nagra-ride na tayo papunta sa ating suki sa palengke. Tayo ay bibili ng ating makakain ngayon. At hindi ko lang alam kung napansin ninyo, bago na yung ating primary camera. Action 5 Pro na yung ating secondary camera. Wala na yung 360 kasi napakalaki nun. Sabi nila, mas maliwanag ang kuha nitong Action 6, lalo na daw sa madilim. Andito na tayo kay Suki. Dito na lang kayo bumili guys kung di kayo maaga gumising, kasi sila hanggang hapon yata dito. Rakit sa lubong iba, Vietnam. Alam, malatiya yung maleta ko eh. Baluye pa mo yung Vietnam. Baka makain na kasi ngayon nila, makasilip na naman kaya kanina. Sali kong kaisa na ma'am. Bagyo na ka naman yata. Bagyo man. Sinigang na hipon ma'am. Para wala kayo ganyan eh. Gusto sa gabi mo, kung kanin. Kuha kang kong na mo. Kaya nang balagin sangkap na. Apong quarter leg mama dua. Tapos mantun ko pa ang paro. Sa gating kulang kanta. Ala eh kasi siyang ko. Kaya ko eh kaya baling sangkap. Bili tayo ng hipon ngayon. Dito lang sa harap meron. Yung mga sipod nandito sa harap. Ayun oh. Camping na kayo naman yata, sir. Yes ma'am. Remel by minute. Paano? Thank you po. Okay, thank you. Kompleto yun eh ma'am. Kompleto na. Bagyo eh, loko. Malawot-lawot yung balikan ko. At ang ibon yung chukan ma'am. Mga baboy, sir. Sige, bala na. Bisan sadya kaya bag. Minsan sabi niya, Agli ma'am. babaw mo na. Sige, kumakong sticker sa agli. So, bigyan natin ng sticker. Siguro yung mga bumibili sa kanila, humihingi ng sticker dito. Kaya nauubos ka agad. Sa bagay, galing ako ng Vietnam eh, kaya natagalan ako bago umalik. Mama, thank you. Thank you, sir. Thank you po, sir. Bye-bye. Bye-bye po, ingat. At syempre, alam nyo na to, prutas tayo. O, di ba kilala tayo kagad? Pre! Musta pre? Ano yung usong prutas ngayon, par? Ito. O sige, bigyan mo kung pinaka-konti lang, par. Ano to? Ang cute nito. Yung tingi-tingi lang, no? Baguio ulit. Vietnam. Vietnam. Oo, nasa Vietnam ako. Kaya natagalan akong bumalik 2 weeks, no? Every week nabili ako dito eh. Siguro para kunin ko na to. May kasama din kasi ako sa camping. Para dalawa kami. Para di ka na magputol. Yan. O ito, 100 na. Para umabot ng Baguio. Thank you, par. Bye-bye. Nakalimutan ko bigyan si Papa. Umuwi ako ng Bicol nung nakaraan. Umuwi kang Bicol? Saan Bicol? Albay, di ba pumutok yung... kumusta sila doon? Yo, pinoon kaso. Maash. Thank you rin ha. Next time ulit. Sige. Dito na lang to. Pansinin nyo, wala nang nakalawit dito sa likod ko. So, mas maganda yan kapag natatraffic tayo. Wala kang iniiwasan. Nandito na tayo sa expressway. At eto na ang magiging silbi ng Zontes 400 GB2 dahil meron siyang cross control. Hindi nyo ako maririnig na napagod dahil sa pagra-ride papuntang Baguio. Dahil isipin mo, aandar ng kusa yung motor. Yun, thank you po. Merong naghihintay sa atin. Not sure kung nandyan na siya. So si Brother Tristan ay naghihintay ngayon dito kung nandyan na siya. So siya yung sumama sa atin para mag-camping at ngayon hinahanap po siya.
Alright, ngayon mukhang wala pa siya, no? Hintayin ko na lang siya dito sa may drop and go ba to? O parang 7-Eleven. Sige, i-chat ko muna siya. Sabihin ko nandito na ako. Yun, sakto. I-chat ko pa lang sana. Nandito na siya. Naka Aerox version 3. Oh, halos. Hindi, kain tayo sa may arko ng Benguet. Oh, doon na tayo tumambay. Sige. Doon ba tayo talaga? Sa tabi ng arko. Sige. Piling ko wala naman masyadong tao ngayon. Holiday. Holiday ba ngayon? Pero wala masyadong traffic eh. Sana hindi umulan. Matalsikan eh. Hindi, ito na lang. Oo nga, natapalado. Wala, pag binalik ko, mas sayang yung oras. Okay lang yun. Circuit concept eh. Yun nga yung challenge eh. Pinang-camping lang yung circuit. Oo nga no. Pinang-camp. Hindi tayo konti eh. Pinang-camping yung circuit build. Angas oh. RCB lahat eh oh. Ganda oh. Okay, let's go. Pakinggan ko nga yung TSMP. Tahimik lang. Teka, kargado ba yan? Kaya pala. Oo, easy. Ha? Let's go, Baguio Camping! Nakaka-excite kasi meron tayong kasama ngayon. Meron tayong kakwentuhan. Aktual na kakwentuhan. Okay, Baguio. Via Kinon Road. Ay, ito na pala yung arko. Ang akala ko, sa tabi niya mismo, dito lang pala. Oo nga, mas okay nga dito. Ang daming ulam oh. So kakain muna kami dito bago kami sumabak sa pagkakamping para may lakas kami. Kasi inabutan na kami ng alas 12. Ang ganda na ito. Ito na yung in-order namin. Ay, wala pa yun sa'yo? Akin, dalawa lang sa'yo eh, na kanin. Ito na yung ulam natin. Akin to. Ito, bumili ako ng ano. Ano kasing pangalan nito? Arcep. Arcep? Hindi pala white na white yung Aerox standard na ganito, no? Ma-blue-blue din pala siya, oh. Para siyang tinina na uniforme ng high school. Pati yung mugs niya, oh. RCB rin, oh. Buti naglabas na ng ganyan yung RCB na may kulay silver na ganyan. Yung CNC cut. Madami-dami na rin yung nagastos na dito, oh. Kargado pa yung makina. Lakas ng makina nito, nakakahabol sa akin. Ito na yung arko. E di ngayon, babiyahe kami ng hindi katumo. Ito yung mga sinasabi kong kainan. Maliliit lang pala, no? Yung pa, ang ganda na, no? Eto na. Lalamig na yung panahon dito, napakainit. Eto na naman tayo sa favorite part. Tapos makulimlim. Parang yung nakakatakot pagka makulimlim tapos ganyan yung lugar, no? Ayan, pinauna ko na si... May talsik yung gulong niya. Wala tapalood, no? Tataas ko yung visor ko. Yung dating campsite dito. Ngayon naman ay didiretso tayo. Ayan, ang lakas ng ulan. Babalot ko lang to para hindi maputikan. So ako, di na ako magkakapote. Matutuyo din naman ako eh. Sandali lang naman yung ulan na yan. Ayun, meron pala siyang kapote sa outer. Yung kapote ko kasi pang inner eh. Kailangan ko magtanggal ng jacket. Puti pa siya, nabubuksan niya yung compartment niya. Kahit nandyan yung bag. Nice one. Mapuputikan si Tristan nito. Yun lang mahirap pagka pang circuit concept yung motor. Yung iba kasi tinatanggal yung tapalodo para pang circuit eh. Kaso pagka biglang umulan, ayun lang. Ayaw yata mapindot dahil basa. Uulan kasi, kaya tinutuluan. Oo. Naku, mababasa yung panggatong ko. Uy, long time no see itong lugar na to. Parang dun yata ako nagpa-meet and greet nun bago mag-pandemic ah. Uy, ano to? Welcome to Pahuway. Ano yun? Ay, mukhang ito na yung camp. Pumasok na kami sa unknown area. Masyadong maraming pataas dito at pasikot-sikot, no? Tingnan mo, antarek oh. Kailangan to binibueluhan. Kung nakasasakyan ka pala, magsakasalubungan pala kayo dito. Pero maganda siya kasi alam mo yun, pro. Tsaka ang lamig. Mabuhangin lang oh. Ayun na, hinabol na. Uy, antarek. Parang Mount Banoy, pero one way. Grabe, nakakagulat yung daan na yun ah. Eto, malupa naman. Grabe kalsada dito, challenging. Ang taas. Buti na lang, kargado yung motor ni Press. Gamit na gamit yung counterweight. Kaso delikado lang pag may nakasalubong kasi tapos nakabuelo ka. Okay. Anong balita? Tignan natin dito. Wala kasing tarp eh. Pero malaking chance ito na yun eh. Mukhang yun kasi may tent. Ito na yung gate nila. Malamang no? Ito yung Camp Ragsak. O yan. Sitio Atoll. Longlong Pugwis
La Trinidad, Benguet. Yung nagka-camp ngayon, no? So, hahanapin namin yung nireserve naming spot na S3. Asan kaya yung receiving area nila dito? Hello po! Saan po yung receiving area nila? Ah, okay. Thank you po. Nice, ang taas. Pero maputik siya, no? Hinahanap ko lang yung caretaker. Kasi hindi ko alam kung saan yung nireserve ko eh. Kayo po yung caretaker dito, sir? Saan po yung S3? Yun po kasi yung na-reserve namin. Ikot tayo. Hello po. Apa, thank you po. Mukhang ito na yung S3. Ah, okay. Sige po. May tour naman po kayo sa basura, no, sir? Anong meron sa basura, sir? Ang pwede lang iwan yung nabubulok. Ah, nabubulok. Sige po. Pag iwan yung basura nyo, may charge po siya. Pero pag konti lang naman, kahit Problema yun ah. May iwan pala ako. Basura. Basura daw. Hindi tao. Thank you po. So yun, ito yung pwesto natin. At least nasa dulo tayo. Hindi tayo palaman. Yan. Yeah. Nagbablog ka pala. Ha? Ano ba to? May camera ka pala, di mo ginamit mula kanina. Gusto ko dito na eh. Parang alam ko hindi ka naman naka-DJI dati ah. DJI to. Magulo yung buhok ko eh. Suot ko na yung aking Pres, alam mo na to? Nakita mo na to? Ito guys yung aking hat. Bucket hat ang tawag dito. Water repellent. Dito yung tent ko, nakaharap doon. So, northeast, 0.995605 degrees with altitude of 80,000 miles. Kailangan kulang ma-segregate. Lipat ko lang to. Sige po. wala, ganyan pinapanood eh. Ay, thank you po. 1, 2, 3. Lagi ako nanonood ng mga vlog niyo. Ay, thank you po. Dapat doon kami pupunta sa napanood ko na ano eh, kaya lang hirap umakyat doon. Doon sa Carantes. Tsaka yung unplug. Doon yun. Thank you po. May sticker po. Abo, ito po. Thank you po. Thank you. Ito yung ulam ko eh. Tatanggalin ko muna. Sana hindi nabasag yung iklog. Sa yung iklog. Yun oh, hindi siya basag. Nice one. Ngayon, pakita ko sa inyo yung laman ng bag ko na nakalagay yung lamesa na bago. Mas maganda kasi pagka nakatago lahat ng gamit para isang bitbitan na lang. Tsaka secured pag nagmumotor, no? Ayan, oh. So, ganyan siya. Nakapatong lang yung ibang mga gamit like itong pegs, halan, balde. Tsaka eto na. Eto yung lamesa ko. Oh, di ba? Kasyang kasya. Hindi mukhang may lamesa dito. Eto. Yan, ganyan siya. Nakalabas na rin, so ito na yung unahin kong i-setup since yan naman yung bago. So yan, ganyan siya. Baliktaran. So ito ay natutupi kasi kaya ganyan lang siya. Pero mas malaki siya dun sa dati kong lamesa. Tingnan nyo. Ayan o. So ganyan siya kahaba ngayon. Tapos yung mga paa niya, ayan. Oh, di ganyan na siya. Tapos, para hindi na siya tumupi ulit kagaya ngayon, meron siyang lock dito sa ilalim. So, ito ay iikutin mo. Yun, kabilaan. Ito pa yung isa. So, hindi na siya natutupi ngayon. Oh, lumalaban na siya. Yan, kukunin naman natin dito yung iba niyang parts. So, pinapakita ko lang muna sa inyo lahat para makita nyo kung paano siya nagkasya sa bag ko. Ito pa yung isa. Ito pa. Ito. Ang kasama nga palang pangpatong ng lamesa na to is ito. 4 yata na ganito and then 2 malapad. Ganyan siya kalapad. So, ang ginawa ko para hindi naman puro ganito yung dinadala ko kasi parang ano siya eh, bulky ba? Pagka pinagsama-sama. Yung dating patungan ng lamesa ko, ito pa rin yung dinala ko. Yan. Para isang buo siya. Hindi siya naghihiwa-hiwalay sa bag. Madali siyang i-organize. So, ito ay ilalagay ko sa dulo. Yan, dito siya. Yan, sakto lang siya. Kasi same brand lang sila. Same IGT table. Tapos yung isa din. Ngayon, dahil para sa IGT table naman talaga tong kalan ko, so kasukat din niya yung bago nating IGT table. So ilalagay ko lang din siya ulit kasi mas gusto ko to dahil mas nakafix siya. So habang nagluluto, kahit magalaw ka, hindi matatapon yung kaldero kawali mo.
Ito yan. Then, ilalagay ko lang din siya ulit dito. Tapos, ang maganda pa dito, pwede mong i-move kahit saan mo gusto. Pwedeng ilagay mo sa gitna. But since nagbibideo kasi tayo habang nagluluto, ilalagay ko siya sa dulo. Then, ipapatong ko na ngayon itong dalawang flat. Tapos, may siwang pa siyang isa. Buti na lang, may sobra pa akong ganito. So, ito yung ilalagay natin dito. O, di yan. Ganyan na yung itsura niya ngayon. Ngayon, dinala ko rin yung dati niyang basket. So, ang setup nito dati, pag ganyan yung hook niya, palabas. So, dito, hindi siya pwede. Dahil ang hook dapat niya is paloob. So, ang gagawin ko, pabaliktarin ko na lang ito. Para yung pagkaka-hook niya, papasok. So, isasabit ko siya ngayon, pag ganyan. Kahit hindi siya sobrang perfect, at least meron akong basket. Bago natin makalimutan, ito nga pala yung adapter para sa butane na ilalagay sa kalan. Ngayon, ang problema ko na lang kung saan ko isasabit yung mga kaldero. So, buti na lang meron ding sampayan itong lamesa na to dahil ang dami niyang pwedeng gawin. Sobrang convenient ng lamesa na to, lalo na sa mga motocamper. Kasi madali siyang dalhin tapos ang dami mong pwedeng gawin sa kanya. Meron pa nga palang extension yung lamesa. Pwede nating i-hook yan dito. Yan, sasabit mo siya dyan. Ayan, may extension na siya. Sa kabila, ganun din. Ito naman yung lamesa. So, isasaksak lang yan dito sa butas. Tapos, hihigpitan mo lang sa ilalim. Tapos, ipapatong mo lang ito. Yan. Then, dudugtong mo naman ito. Meron din nga pala tong hook. So, pwede siyang pagsabitan ng ilaw, ganun. Then, meron pa siyang sampayan na ganito. Ito naman ay para sa taas niya. Okay, tatanggalin mo lang to. Then, ikutin mo lang din ulit ito. Then, ipapatong mo. Pwedeng pa ganyan or pa ganito. Siguro pa ganyan na lang palabas. So, yan. Ganyan na yung lamesa ko ngayon. At pwede pang itaas ito. Gaya nung isa kong table, i-unlock mo lang to. Tapos, yan. Then, para hindi masyado umaalog yung lamesa, meron din siyang lock dito sa ilalim. Uhook mo lang siya dyan, then mag-i-snap siya. So, ganyan na yung lamesa ko ngayon. Ang taas. Mas mataas pa yata to sa dati ko eh. Nakakalain mong ganun lang siya kaliit pero ganito yung magiging kalabasan niya. Yung sampayan niya, pwede pang dagdagan to. Pwedeng ilagay dito, maglagay ka pa dito. Ilang oras mapapump yan, Pres? Depende kung may makina ka dyan. Parang tapos na akong mag-setup, nagpapump ka pa. Parang mas mabilis pang hihipan na lang ah. Ay, thank you po. Tara. Dito po tayo. Yung photographer dito na lang po. Against the light yata dyan. Yan, oh, yan na. Idol mo. Ayan na yun. Dito. Oh. Okay. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yun. Okay ba? Thank you po. Antay lang natin mahuli to. Sakto. Thank you. Thank you po. So, kumukulog-kulog na. So, kailangan ko nang i-set up yung aking canopy ng mabilisan. Kasi baka biglang bumuhos yung ulan. Dahil naulanan na kami kanina dito, baka biglang pumunta dito yung ulan. Makulimlim na. Yung mga bahay doon sa baba, hindi na nakikita oh. Natakpan na ng mga, ano ba, ulap ba yan o hamog? O ulan. Oh, 3:30 PM pa lang pala. Tapusin ko na yung tent ko. Ayan na. Pres, yung tent mo lumilipad. Pres. Pres. Baka mapunta sa bangin to. Uy, natumba yung camera mo. Sige, sige. Pegs mo muna. Pegs mo muna. Ayan na yung ulan. Lakas ng hangin. Parang kasasabi ko lang pag natumba yung camera ko, what if natumba naman yung sayo? Ah, buti hindi tumama sa lens. Sa bracket lang tumama, Pres. Oh, dito lang. Siat. Buti na lang. Oof. Delikado yun. Sobrang malakas yung hangin. Ayun. Grabe na oh. Pero ang ganda, di ba? Siguro pag naka-setup na yung tent, maganda nang tingnan yan. Kaso nakaka-pressure lang kasi hindi pa kami naka-setup hanggang ngayon eh. Malakas na yung kulog.
Pero ang cute ng Crocs mo. Kitang-kita. Ano niya, silbi. Para mabilis mahanap. So ang gagawin, nakaharap dito yung tent ko para magkatapat na lang kami ni Bro Tristan. Tsaka yung hangin kasi punta dito. So kung nakaharap dun yung canopy ko, baka bumaliktad siya. So dito na lang to. From here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, dito yan. Mabato lang dito, no? Bulan na. Oh no! Lumalakas yung ulan. Sara ko muna lahat. Press yung bag mo, mababasa yung loob. Yung pan bonfire natin. Tago ko muna. Lagay ko sa ilalim. So ito itong kapote. Matagal ko rin hindi na gamit tong kapote ko na ganito lang kaliit. Tapos pag niladlad mo, parang ito lang din. Bag siya. Tapos magiging kapote. Oh. Ganyan siya ngayon. Ito namang hat ko, water repellent. So, di ba? Pwede pa tayo mag-hood pero hindi na. Maganda sa hat, 360 degree, naka-cover yung ulo mo tsaka leg ko, di ba? Tapos i-kapote ulit natin to para hindi mababad sa basa. So pagka ganyang mahangin, kailangan talaga nakaabang na yung tali sa dulo-dulo kasi lilipa rin to. Baka mapunta dun. Are you hungry? Ang masarap na ulam niyan, sinigang na hipon. Yun ang number 1. Mabato dito, no? Tignan mo, sagad na, oh. Wala na. Pero pwede na yan. Nabibingi ako sa, ano? Bato yung tumatama. Oh, tigas. Ayun, oh. Parang walang nangyari. Maliwanag ulit, oh. Kitang-kita na naman yung mga bahay sa baba. Mabilis magbago yung weather dito. Yun, oh. Maliwalas na naman. Located pala dun yung Bollywood. Ayun, oh. Okay, di na umuulan. Tatanggal muna ako ng kapote. Akala ko magtutuloy-tuloy na eh. Ito, papagpagin mo lang. Tuyo na ulit. Ganto kaganda to. All weather. Ngayon eh, ipakita ko na sa inyo yung bago kong lamesa. Ipapakita ko naman sa inyo yung bago kong pang-saing. So meron ako dito, same brand nung aking mga ginagamit na titanium. Ito, dito natin iluluto yung ating bigas. Pero hindi siya ordinary na bigas. Naalala nyo yung shirataki. So dito ko siya ibababad kasi yun, hindi na sinasaing yun. Lalagyan mo lang ng mainit na tubig. So ito, sealed siya. Ayan, meron siyang rubber dyan sa takip. Tapos dito mo ilalagay yung shirataki. Tapos bubuhusan mo ng tubig. Then meron siyang lock dito para talagang hindi lalabas yung init ng tubig. Ito naman yung mga na-ramen namin. Bukas na namin to kakainin. So ilalabas ko na lahat ng mga kaldero ko.
Pakita ko naman sa inyo yung laman ng aking compartment. So ito yung mga gloves ko. Lipat ko lang. Ayan, ito yung mga gamit ko ngayon. Damit, toiletries, lagayan sana ng itlog pero naipit dito. Ito yung shirataki rice ko. 2 cup lang yung dinala ko. Tigi 1 cup bawat balot. Total pang solo naman siya. Tapos ito naman yung para sa lutuan at hindi mahanginan. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Pang takip sa apoy. Ito yung kumot ko. Nagdala rin ako ng emergency blanket sakaling sumobra yung lamig or lagnatin ako. At least meron akong ganito. Battery, ilaw, pang grill, tsaka yung tubig sa ilalim din. Yung mga gadget nandito. Tsaka yung mga ilaw. Ito yung mga hooks. Try ko kung pwede siya dito. So dalawa yung pwede mong pagsabitan. Pwede dito sa taas. Yan, pwede siya. At pwede rin dito sa baba. Sa side, dito, pati dito sa kabila. Tayo mo pwedeng sabit pala, no? Pero yung kaldero, yun lang. Try ko. Pabaliktarin ko lang to. Para pag nag-hook ako, papunta sa akin. Yan. Ito na yung mga hooks ko para maisabit yung ilaw. So pinalitan ko na yung sa taas niya na ganito. Then pinalitan ko rin yung hook niya na hindi carabiner kasi mabilis masira. So medyo doble lang yung gastos dahil separate mong bibilin ito na walang kapartner. Based lang dun sa na-research ko. Ngayon, umorder pa ako ng mga ganito na may carabiner. Tinanggal ko lang yung carabiner. Pinalit ko to. Kaya ganyan yung itsura niya ngayon. So mas maganda to para mas madaling mahila. At kapag umulan, hindi papasok. Kasi pag ito yung ginawa mong sa taas, dahil gawa sa bakal to, may ipon yung tubig dyan, tas mangangalawang siya. Meron pa akong isang pang Christmas light. So para hindi naman kami matisod dito sa tali, lalagyan ko na to. Tapos diretso lang hanggang sa baba. Papalupot ko na lang para hindi siya nahanginan. Kaya lang, may disadvantage din ito kasi hindi siya 100% waterproof. Kasi nung last time na naulanan ako, tas gamit ko to, pumasok yung tubig dito, tas yun, napundi yung isa. Pero mukhang hindi pa naman uulan, kaya kesa naman matisod kami, sacrifice ko na muna tong ilaw. Marami pa akong sobrang hook. Tapos, ito naman yung mga ilaw ko, dinagdagan ko. Bumili pa ako ng 4, kaya bago tong mga ilaw natin sa camera. Tapos, ito ay ipapasok ko sa loob ng tent. Nilagay ko na kasi medyo mahangin eh. Para mamaya hindi na ako natataranta. Pwede rin pala to dito. Diba ang ganda? Tsaka kung medyo malayo, pwede mo ikutin. Oh. Nice.
Meron nga pala akong dalang pang bonfire. So bumili ako ng firewood sa online. Meron naman palang nabibiling ganito. So ganito yung itsura niya. Ayan. Mga dried woods na magaan lang. Tapos madali lang siyang umapoy. Tapos nagdala rin ako syempre ng saleng pang starter natin. So sinubukan ko lang. So hindi ko pa alam kung ano yung mas better, yung portable ba o ito, kasi mas mukhang aesthetic pag ito, kaso matrabaho lang siyang dinadala, malaki sa space, ganon, unlike dun sa bonfire na portable. Tapos yung mga plastic nga pala ng pinamalengke ninyo, huwag nyong itatapon kasi magagamit nyo pa as basurahan. So itong mga prutas, ilalagay ko na lang muna sa baba. So ito yung basket natin sa ilalim. Oh. Di ba? Ito, bubuhos na natin dito. Tikman natin yung siniguelas. Matamis. Alright, ngayon ay mag-aalas 6 na ng gabi. So, tapos na ako mag-setup. Magluluto na lang. And ngayon naman, ililipat ko na lang yung pwesto ng motor ko. Dito na lang sa side. Comparison naman dun sa nauna nating pinagcampingan, kahit na Baguio rin yon, dito mas malamig. Kasi habang nagsisetup ako kanina, ang lamig ng daliri ko, halos wala akong maramdaman, nagmamanhid siya. Kaya pala sikat ang Camp Ragsak kasi kabilaan yung view. Dito maraming bahay, doon sa kabila puro mga gubat, ganun. So sana makapag-drone ako, tignan natin. Ngayon naman, lipat ko na muna yung motor ko. Ganda oh. Sakto pala yung sunset dito banda. Tapos sakto din yung sunrise doon naman kung saan tayo nakaharap. So sakto, nakatalikod tayo dito. No? Kung tutusin, siguro lahat naman ng angle dito maganda eh. Kasi nasa tuktok tayo eh. Angas din ano. Tas natural lang yung naririnig nating tunog. So yun, madilim na. Nagbaba na ako ng frames per second sa camera. So naka 30 frames per second tayo ngayon para medyo mas maliwanag siya. Tsaka walang stabilizer simula kanina. Ngayon, yun ko na yung mga ilaw ko. As you can see, talagang zero. Ang nakikita lang natin yung horizon ba ang tawag doon? Basta yung guhit ng ng araw yan sa likod. Oh, tingnan mo. Ganda, di ba? So on na natin yung mga ilaw ngayon. Yun. Dito sa anti-tisod, yun. Then ito. Yan, dalawa kaagad. And then yung para sa poste natin. Siguro iset ko siya ng orange. Pwede ba? Pwede na no? Orange. Dark. Yan na lang. Yan, mas okay. Then yung ilaw ni Tristan. Napakita mo yung ilaw mo. Parang kandila lang yan. Parang roll-on na. Tignan mo. Roll niya, no? Pero all around to, ito yung pinakamahina. Level 2, level 3. Oh, liwanag. Oh. Multipurpose to, naalis. Oo nga. Tapos, kunwari, may hinahanap ako. Yung ganit. Pwede. Maraming kulay yan. Yun oh. Patingin nga. Yan tignan nyo na lang sa baba. Yan, lilink na natin dyan. Yan. Liwanag. Lipat ko na yung motor. Ngayon ang napansin ko, mas maganda yung lens niya ngayon. Sa bagay, bago lang kasi itong camera ko, so wala pa siyang masyadong glare. Ngayon, dahil malamig, naisipan naming magkape. Kasi grabe dito. Pakita ko sa inyo yung view sa mga bahay. Ang ganda. Ayun oh. Kitang-kita yung mga bahay oh. Sa baba oh. Yung kalsada pa, yung highway, nakitang-kita oh. Pero sa kabilang side, wala kang makikitang ilaw. Puro bundok. Ayun, wala. Dumating na nga pala yung in-order kong tasa para magkasya yung aking strainer na pangkape.
So ito na yung baso ko ngayon. Tapos meron siyang kasamang takip. So ito ay titanium din. Same sa ibang gamit ko. O, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kasya siya sa loob. O, di ba? Sir, ano po order niyo, sir? Tagal na order kong kape. Ay, sorry, sir. Naninigas na ako. May pinitas ko pa eh. Customer ko naghihintay na. Meron na akong customer ngayon. So yung niluluto ko rin, papatikim ko rin sa kanya. Sir, magaling ka bang mag food taster? Oo. Oh, sige. Pagluluto kita na sinigang na dinosaur, roar. Okay, sir. Anong flavor, sir? Anong meron? Meron po tayo ditong mocha flavor. Gusto ko, dagdagan mo ng konting yung flavor. Flavor, sir? Hindi, ng konting bilis. Sir, ito po yung ginagamit kong Coffee Mate from US. Oh, ito, bumili akong Coffee Mate. Sobrang hindi to familiar. Limited lang po yan, sir. Ito naman yung pinitas ko ngayon, sir. What? Fresh. Ayos yun. Yan, oo. Amuyin mo, sir. Kala ko paminta ka nila. Sige, sir, amuyin mo. Sige, amuyin mo. Amoy, anong flavor na to? Mocha ba? Yes. Ang galing mo, ang galing mo. Pwede ka food taster. Oo, pwede. Nabasa ko lang dito. Ay, Dede, wala. Wala. So, demo ko sa iyo ngayon to. Yan. Just meron na akong ano. Wow, nag-grinder. Yes, of course. Hindi na. Lagyan ko na, para nakikita to. Oo, tama yan. May nagawa din ng tama. So, katagalan kasi, yung mga ganito, humihina yung igniter. So, bumili ako ng igniter na ganito, di battery. Pag inon mo, Flexible pa yung dulo. oo, pwedeng ganyan. Hindi mo na Tapos sindihan mo na. Pagkod ka na. Pagpagod ka na. Sindihan mo. Ay, ganyan lang. Para hindi ka na Okay, tingnan nyo. Galing, di ba? Meron din ganito. Ito. Yan. So, tingnan natin kung ano effective. Ready ka na? Okay din na. Sandali, para masusunog yata ito. 1, 2. Yan. Malayo ulit. Oh? Oh, pwede. Testing natin. Nakalilermis ako eh. Pag masyadong dikit, Hindi kaya. namamatay siya. Kasi alam mo yun, diba yan? Ganyan. Na yun, namamatay. Safety. Ulit. Oh. Di ba? Sir, meron po tayong tubig dito, nature spring, dahil nasa nature po tayo. Ayos. Nahanap po lang yung spring, pero mamaya hanapin ko. Okay. Okay. Ayan. Yan. Ayan talaga. Dami pala laman yan. Nagulat ka. May laman siya. Kala ko baso lang. Kasi ito lang yung baso ko eh. Lagyan po natin. Pwede natin takpan para mabilis siyang kumulo. Habang waiting tayo. Bukod sa pinagsaserban na kita ng kape, may entertain ka pa. Ayan, ito po. Full safety. Hop. Tapos, yan po. Okay. Hop. Then, dito po. Tapos, pwedeng diretso na po dito or pwede po dito. Okay. Then, takpan po natin para yung mocha hindi mawala. Yan po. Pagka okay na, amuyin nyo po. Okay, approve. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko na kaagad yung Coffee Mate para pag mainit na ano na siya. Kasi medyo maligam-gam na to. Pag natapos siyang pagdidrip kasi siya dito, putapatak siya. Walang coffee mate sa akin. Okay. Sige, thank you Okay. Pag nagka-coffee kasi ako, walang ano lang talaga, American. Pure. Pure lang. Okay. Ngayon, susubukan naman natin pure na may mocha flavor. Kumukulo na. Yan, kumukulo na siya. So, ibubuhos natin yan dito. Nasa sa'yo kung gaano kadami yung kape na gusto mo. Ayan, tumutulo siya ngayon. Sabihin mo, pag okay na to. Parang okay na yan. Okay na yan, ano? Mausok pa. Yun, no? Tikman mo nga muna. Okay. Na-feel mo pa rin yung mocha? Hindi siya Sa amoy lang siguro. Hindi siya exactly, pero meron siyang parang aroma na unlike sa breed na puro lang. May aroma siya kasi beans pa rin siya. Kung beans yan, pwede lagyan ng pork yan. Pork and beans, no? Time check nga pala. Hindi naman tayo maingay. Dito lang. Time check. 7:45. Tapos ako lalagyan ko ng... Paano rin sa'yo? With cream. Dati, nagre-repack pa ako nito. Oh. Matrabaho. Kasi marami yung... Oo, pwede naman palang ganito. Parang wala nang ganang magluto Parang... Stay ka na. Tsaka maganda sa kalan, naililipat ko.
Bawa, nandito siya kanina. Nilipat kong ganun. Kanina. Na ano yan, oh. Kala ko. Naimumove mo to. Uy, so. Galing, di ba? Hindi ka naiinip. Ganyan-ganyan lang. Tapos pag nilinis mo, madali lang linisin. Strainer. Tubig-tubig lang. Because of the gravity, kaya tayo nakakapagkape ngayon. Kaya pala, nagiging scientist tayo dito. Okay ka na dyan? Oo. Ito na ako inom. Di, ang kape talaga, unti-unti lang dapat pumapasok sa'yo. Kasi magkapapalpitate ka. Dapat huwag mong bibiglain. Kaya yung iba mainit yung sinaserve. Para higop-higop lang. Alright, magluluto na ako. So bago yun, mag-i-give muna tayo. Sakto, makikita natin yung CR nila ngayon. Parang nakakatamad ng maligo kasi ang lamig. Meron daw palang CR dun sa tapat namin, bababa ka lang. Pero dahil nandito na ako, dito na ako mag-i-give. Kaya meron silang gripo dito sa ilalim. Ayun, tas ito yung lababo. Then ito naman yung CR para sa babae. Check na rin natin habang walang tao. So ganyan yung CR nila dito. Ito naman yung isa. Toilet lang, walang paliguan. Ito yung inigib ko. Nandito na ako sa tent. Meron palang CR dito sa harap namin sa baba. May daan doon. Meron po doon sa kabila. Pero mas okay na dito. Apo, thank you po. Tingnan yung CR dito. Ganda ng itsura. Ay, ba't ganyan yung daan? Oo nga, pasigsag. Lalakas ng ilaw natin ah. Gusto ko na try ipakita yung flashlight ko. Mukhang maraming bibili ng ganyan ah. Oh, hindi dyan. Dito. Ayun oh. Putikan yan. Express lane dito. Express lane. Oo, dito. Yan. Slide sa putik. Oo, yan. Oh, ganda. Parang bahay yung CR nila dito. Oh, ito yung lababo. Oh. Shower to. Oh. Parang wala pang gumamit oh. Ang linis eh. Oh, hindi yata nila alam na may CR dito. Ito, mukhang ito, pambabae nga siya. Tao po. Oh, naka-plastic pa yung switch oh. Dito may galing na. May ebidensya. Alam na natin ngayon kung saan tayo mag-CR. Siguro toilet sa kabila. Ito. Wow, ang linis! Dami. Bagong gawa lang, no? Shower area. Pero walang shower. Faucet lang. Ito, toilet. So, ganito rin yung sa kabila. Ang ganda, no? Pwede. O, alam mo na kung saan tayo maliligo niyan. Ito yung isang daan na sinasabi niya. O, tara dito tayo umakyat. Yan. Mas madali yung access dito. Sementado. O, ito yung gate. Yun yung tent natin. Saan mas magandang bumaba? Doon o... Doon para may thrill. May thrill. Para tayong nasa isang community. Kasi pag pupunta ka doon, merong nanonood ng Netflix sa malaking ano. Oo. Parang pupunta lang tayo ng CR, niningal tayo. O mahina na tayo. Yung hangin. Manipis. Manipis. Mga ganyan. Oh, alam niyo na siguro kung para saan itong ginagawa ko. Alright, ngayon check natin kung ano yung mga binigay nilang pyesa. Kasi sabi ko, bahala na sila kung ano yung ibibigay nila sa akin. Kung kulang, sobra, okay lang. Basta sinabi ko, pang sinigang. Alam naman siguro nila yung sinigang, di ba? Kasi sila yung nagtitinda sa palengke. Ngayon, ito yung hipon. Ito yung quarter leg na iihawin. Tapos, ito yung sangkap ng sinigang, kamatis, labanos, okra. Sarap naman ng sinigang natin, press. Matandami. Merong sitaw, sili. So, i-chop muna natin lahat ng gulay bago na tayo mag-isip ng gagawin. Okra, puputulin yung sanga. Yung dulo, hiwain ng paganyan. Sitaw, yung kakuntian lang ilalagay natin. Maliit lang yung lutuan ko eh. Yung sakto para sa 2 tao. Tapos, fresh yung kangkong, inihimay-himay lang to, di ba? Halimbawa to, okay na to. Yan, ganyan. Kasama na siya. Yan. Tapos sili, dito lang. Then, kamatis. Yung labanos, babalatan. Ito, hiwain lang ng ganyan. Tingin mo, okay na yan ah. Okay na yan. Ngayon, dahil hipon muna yung iluluto, separate natin yung baboy. Yung manok sa hipon. Ayan, ito yung hipon natin ngayon. Sige, hugasan ko lang tong hipon. Okay. Mas madaling magsabit dito.
Oh. Diba? So dito natin ipapakulo yan. Siyempre, gagamitin ko muna ulit yung ating electrolyzer. Uy, basic na basic yung pagsindi. Tapos, papakulo tayo ng tubig. Ligay ko na yung 1 liter. Parang kulang yung 1 liter ah. Dagdagan pa natin yung tubig. Ang unang pakukuluan is yung mga kamatis. Next naman yung labanos. Tapos sitaw, okra. Ihuli na natin yung sili at yung kangkong. Tapos takpan. Naantok ka na ba? Hindi. Kape. Mamaya, Gawin mo yung kape. Huwag mo nang inumin. Nguyain mo na lang yung ano. Tama, naghihintay. Wow. Yung cornic. Ang ginawa nung kasama mo, ba't nagdala pa natin? Hindi naman natulog. Yun. Ang ilalagay naman natin ay hipon. Tama na ba yung hipon natin? Parang ang dami ng sabaw ko, pero dadamihan ko na lang yung sinigang mix. Tapos, magic sarap. Para masarap. Yan. Haluin. Sa bagay, titikman pa to eh. Uy, naamoy ko bigla. Na natin. Then, takpan muna natin. Ngayon, lalagay naman natin yung kangkong. Tapos, sili. Okay, mukhang pwede na to. So, mabilis lang iluto yung sinigang na hipon. Patayin ko muna. Tikman natin. Para kung sakali, dadagdagan ko pa yung powder niya. Oo nga, kulang pa sa powder. Pero at least, hindi sobra, diba? Lagay na natin lahat. Haluin lang natin ng konti. Gusto ko kasi masabaw para ihigop kami dito sa malamig na lugar. Ito na yung itsura ng niluto ko ngayon. Diba? Colorful. Nakakatakam yung itsura, no? Ngayon naman, iihawin na natin itong manok. Mukhang dating may nag-bonfire dito. Maitim kasi yung ground. So, dito nga pala sa Camp Ragsak, bawal mag-bonfire kapag rekta dito sa lupa. So, kailangan mong humiram ng can sa kanila. So, ako, dahil meron naman akong pinag-gigrilan, so dito na lang tayo magbo-bonfire mamaya after nating mag-ihaw ng manok. So, ganyan lang siya. Dito pilang. Tapos, ito rin. Then, ito naman yung griller. So, lagi lang tong malinis. Pinapalinis ko siya lagi. Ngayon, ito naman, ganyan ko siya nilalagay para malapit siya sa uling. Tapos, bumili ako ng aluminum foil. Tapos, tinupi ko ng ganyan. Ngayon, itong aluminum foil, ilalagay sa ilalim ng griller para hindi rekta. Lagay natin dito sa ilalim. Yan, di ba? Tapos ito. Yan. Ito yung gagamitin kong tong titanium at mayroon akong lighter. Kung siya, meron siyang bagong flashlight. Ito, meron akong lighter. Pero ito, mauubos na yung laman nito. Kasi tingnan natin kung aapoy. Ba't kaya gumagano siya? Meron ako dito saling eh. Ito, may saling pa ako. Siguro ito na lang yung i-ignite ko. Hindi, wala. Yan. Oo. Naorasan mo ba yung ilaw natin sa poste? Nagpasang 5 oras, no? Yan. Kaya hindi pwedeng walang upuan eh. Para kahit saan pwede kang umupo. Wala talagang timpla yung manok? Ha? Walang timpla? Hindi natin natimplaan nga pala. Ano? Ano bang timpla niyan? Asin, paminta. Ano yung asin mo? Ginaganon? Hindi, taktak. Taktakan na lang natin. Ngayon na ba? Oo. Para sumuot lang. Nausunog yung manok, pres. Pres, bilisan mo. Nangitim yung likod ng manok. Asinan natin yan. Mahal yung manok na yan. Hindi naman siya frozen, so mabilis lang siyang maluto. Pwede rin natin siyang budburan ng paminta. Parang motor yung manok natin, installment. Hindi ko makita. Parang Kenny Rogers yung manok natin ah. Ay, chili flakes pala yun. Okay na, spicy. Gawa naman tayo ng sausawan.
Anong balita? Parang ang lungkot ng manok natin eh, no? Yung hipon, pwede ko naman initin yung sabaw, di ba? Sabaw lang masarap dun eh. Tapos himay-himay kang konti. Tsaka at least may gulay tayo. Ang di ko pa naranasan yung magluto sa apoy lang, yung kahoy. Tapos kaldero. Oo, tapos nakaganon. Oo nga pala, habang nagluluto pa ng ulam si Bro Tristan, magsasaing na nga pala tayo ng shirataki rice. So, bubuhos lang yan dito. Parang madami nga ito eh. No? Di bale, bigyan ko na lang si Pres Tristan ng kanin. O nga pala, hindi ka pa nagsaing. Ano? Pero tikman mo tong shirataki na. Pero mag-iinit muna ako ng tubig. Luwang ng lamesa ko. No? Tapos, dito ko pa initin. Yan, tansyahin ko na lang kasi 1 cup of water lang eh. Dahil malakas yung hangin, harangan natin ito. At least double time tayo. Mahirap din palang hindi bantayin yung uling, umaapoy siya, no? Pero dati ka nung kumakain ng shirataki. Hindi, ngayon first time ko lang. Ewan ko lang kung nakakain na ako, ano, pero Pero alam mo lang. alam ko lang. Pero Sige. first time lang. So, i-judge mo yung shirataki tsaka yung sinigang. Eh, para dito sa manok, wala naman tayong ginawang kakaiba dyan. Eh. Ayan, so kumukulo na. Alisin lang natin to. Tapos itong tubig, ibubuhos lang dito. Yan. Ganyan lang kadami. Tapos tatakpan natin. Eh, silyado to, may rubber. Kaya mas okay to pang shirataki. Tapos lock lang natin para mas sealed. Then, 10 minutes, pwede na to. Okay, so ininit ko ulit tong sinigang para pagkain namin mainit. Tapos pakita ko sa inyo yung shirataki. Yan, ganyan siya ngayon, di ba? Nasaan yung tong? Ba't parang natuyot yung manok? Kainan na. Pres, tara, kain na tayo. Pres, I would like to introduce to you the shirataki rice. Ito ang itsura ng rice. Ah, okay. Kuha ka. Sige. Kukuha ko na. May nito. Hindi. Yan, Konti lang, parang rice din siya. Pwede mo tikman habang wala pang kanin, ay ulam. Ganyan, konti lang. Sige nga, tikman mo. Amazing. Meron siyang ano eh. Kung alam mo yung kulay green na parang ganyan din itsura, parang kanin. Pero ginagawa siyang nakalimutan ko. Oo. Yung shark fin dumpling. Hindi, kulay green. Sige, Green, kalamay. Basta para siyang, malapit sa ganung lasa. Sandali, paano yung sabaw? Gusto mo dito? Pwede naman. Pinaglagyan lang naman ng itlog eh. Oh, Do the honor. Pinagsandok ko lang dito. sige. Yan. Wow. Bagay sa weather. Parang ang baba ng upuan ko ngayon sa lamesa ko. Sige nga, tikman mo yung luto ko. parang Sa baba na upuan, para tayo ng babae-bahay. Sige nga, tikman mo. Dapat di ko na o-opto para laging mainit. Parang ano siya, shabu-shabu. Tikman lang natin. Napasobrang sabaw, pres. Hindi, tama lang. Okay ba? Kahit wala akong linagay na shrimp na lasahan. Totoo ba yan o bola lang yan? Tikman mo. Oh. Ay, oo nga. Kasi yung sinigang na hipon, hindi talaga sobrang asim dapat, no? May asin siya, pero lasang-lasa yung Yung hipon talaga, no? Oo. Sarap. Damihan ko ng hipon. Ano siya, pampainit ng sikmura habang nasa malamig tayong lugar, no? Tapos yung sausawan pala natin. Ito. Yan. Baka na. Kompleto talaga. Oo, titanium lahat yan. Ayoko nabibigatan ka eh. Pwede kong gawin talaga tong bolts. Hindi ko pa naman sinubo, so Sige lang. kutsarahin ko na. Bilis lang lumambig dito. Yung pagkain. Tingnan ko yung hipon. Sarap. Sarap ng shirataki. Bagay siya sa sinigang na hipon. Oo, yung pagkaluto. Hindi ko maamoy. Malamig eh. Hindi ganit. Ikaw. Tikman mo. Parang maasim yung amoy. Kaya nga eh. Maasim yung manok. Bakit kaya? Dahil matagal hindi naluto? O dapat frozen Tingin siya? ko hindi na kulang. Parang Kulang sa luto siguro. kulang sa luto.
ako sa pros. Ipon ka na lang. Sarap naman. Pakain natin to. Sila taking hipo. Sama kita sa pinakamalamig na campsite. Bakit? Para Para meron akong mahirap pag-isa eh. Gusto mo ba? Lake Tabeo. Sa pinakamalamig na campsite sa Pilipinas. saan part ng Pilipinas? Benguet. Oh? Ay mountain province. Oh, challenging yun. Gusto mo ba? Oh, Ready ka sa lamig? ha? Dali lang yun. Hindi ko ma-imagine yung sobrang lamig doon. Kasi dito pa lang malamig na eh. Gaya ng experience ko sa Japan, nakakarton na mineral water. Oh. Akala mo galing sa rep. Ah, talaga? Oh. Tapos, kailangan natin ng moisturizer, Oo, yun sa labi. tsaka sa lahat, yung lip balm. Oo. Kasi magdadry yung mukha natin. Sana naka-gym din ako nun. Kahit siguro sa loob ng sasakyan, pwede no? May warmer ba yung gym niyo? Di ba? Di ba ang common, laging cooler lang? Meron o wala, hindi mo naman mapapaandar. Siyempre, may katabi kang camper. Nakukulangan ako sa asim. Binuhos ko na lahat ng pack. May asim. Umaangat lang yung lasa talaga ng... Ipon. Tsaka mabilis lang siyang iluto, no? Yung technology ng camping, malapit sa technology ng aeroplano, pagdaanan. Ay, oo. Tsaka pasimplihan. More on tactical siya. Tignan mo yung drawer ng mga cabin crew. Yung lock nun, ang liit. Nakita mo na yun? Oh. Imbis na, Alay pa nga yata yun. ang luma na nun, pero no? So, si material niya, maupuan, ganito lang, Tas lahat alloy, di ba? parang stem lang. Mahal lang siguro yung titanium, kaya ginaganon nila. Gulit pa ako asa. Si Black Dog ba yan? Hindi. Si, tilapia. Isa ito sa napaka-importante na pagkain. Ano si Tita? Ganda na lang. Ba't nag-iba yung tono ko, no? Ipapakain ako sa iyo, napaka-importante. Ito, kailangan mo yan. Ang dami mo naman dala. Siniguelas. Yan, no? Tsaka ang laki ng lamesa, no? Hindi na sana kami maliligo eh. Napag-desisyonan na namin mag-init na lang ng tubig. Kasi pareho kami hindi sanay matulog ng hindi naligo. Kahit siguro sa Lake Tabeo lang talaga ako hindi makakaligo. Tignan natin. Tig-isa kami ng tubig. Akin yon. Sa kanya to. Mas malaki kasi yung balde mo kaya dapat mas malaki to. Ito buti dalawa yung butane namin para sabay na. Siyempre, kunin natin yung ating panligo. Cute ng balde mo ah. Dala mo yan? Ha? Sa'yo yan? Hindi. Meron lang tayo. Saan yung tabo mo? Ha? Meron doon. Ay, meron doon. Pag balik mo sa CR, malamig na yan. Pag binuhos mo dyan. Tingnan natin. Okay na yun. Hindi pa kumukulo yung akin eh. Mauna ka nang maligo, okay lang naman yun. Ganun din eh. Sige na, para ilipat ko yun dito. Sige. Buhos mo na. Sure ka na ba dyan? Ha? Sure ka na? Okay na to. Pahiram mo kong basahin. Dito ka. Yan. Sige, takbo ka lang kasi lalamig. Ayun, sa wakas, kumulo din. Binibilisan ko lang kasi baka lumabig yung tubig. Natapos din maligo. Na-survive namin yung lamig ng tubig. Oh, check natin yung tent ng kasama ko. Yun oh. Ilang months ka na? Say mama. Yung ilaw ko, tibay. So, naka-low mode lang siya. Oras ay 1:37 a.m. Sisilaw kasi ako eh. O, kaya patayin ko na yung ilaw dito. Gusto mo ba, Red? Para tayong lakeshore nito. So, lilitan ko na lang yung poste. Baka kasi matumbay. Tapos, itong dalawa. Yan. Tapos yung helmet. Lagay ko dito. Alright, guys. Good night. Lamig. Ang alam ko, pwede mag-drone dito. So, pakita ko sa inyo yung drone shot.
Nagliligpitan na silang lahat oh. Kagaya din dun sa Camp Unplug nun. Pag gising ko, lahat nagliligpit. Kasi nga, natapat ng holiday ngayon. Kaya nagkasabay-sabay silang mag-camping. Then, siyempre, tapos na yung holiday. So, uwi na sila ngayon. Kaya ang mangyayari, dito sa spot na to, kami na lang dalawa ni Pres Tristan yung matitira. Morning, Pres! Morning. Nagkape ka na? Di pa? Hintay kita. Sa bagay, ako yung tiga-brood eh. Gusto mo ng taho? Dito ko ilalagay. Talim yan. Dito tayo. Tara. Boss, pwedeng paatid sa palengke. Wala ko element eh. Magkano po yan? Lahat na to. Hindi, siyempre hindi namin maubos yun. Ay, yung taho, yung motor lang, hindi pa binibenta, hindi pa naulugan eh. Naka-crash guard po. Strawberry po yung flavor niyan. Ito. Sir, may tanong po ako. Sabi po kasi nung misis ko, gusto niya ng strawberry taho. Kaya lang, siyempre madudurog yung taho ba? Baka pwede akong bumili na lang ng yung syrup, tapos iuwi ko sa amin. Tapos pag may dumaan na nagtataho sa amin, yun na lang ibubuhos ko dun sa... Kayong bahala, nung diskarte mo. Sige po. Yung syrup, sir, kahit hanggang dito lang sa pangatlong guwit, okay na yan. Mainit pa. Yun o. Meron pa siyang tunay na strawberry, no? Laman ng strawberry. Ito, matagal lang masira to. Masarap. Hindi siya sobrang tamis. Maasim-asim. Mas okay ito, no? Fruity. Prote. Sakto, protena. Ganyan ka tumawa. Hindi ko na may luwa. May tao pa yung bunga ko eh. Sarap ng almusal natin. Strawberry. Mga ilang baso bang, tayo, mga 10 baso? Hindi naman siya, mga lima lang. Taho. Pwede na yan, sir. I-rep na lang yan. Ayan, ito yung nabili ko. Para kay Macy's request niya. Huwag natin ibilad, pasok natin sa tent. Naka-on pa rin yung lights, oh. Sulit to. Kumbaga, sobrang lakas ng battery. Tapos ang hina lang ng kinukonsume ng ilaw. Kaya tumatagal siya. Ngayon na nakapag-almusal na kami ng strawberry taho. So dito sa Camp Ragsak kasi meron daw silang parang konting trekking. Tapos mapupuntahan mo yung parang playground yata. Mamaya malalaman natin. So sa sapatos lang ako, yayain ko na si Pres Tristan. At tara, ipasyal ko muna kayo sandali doon para may idea kayo. Bukod sa pagka-camping dito, at least meron pang ibang activity, di ba? Sapatos lang ako. Mas madaling maglakad pag nakasapatos eh. Hello sir, ano po yung tinda nyo sir? Ice drops. Okay. May chocolate flavor. Gusto mo, Pres? Ano yung pinakamabenta dito, sir? Buko salad. Buko salad po. Green. Kuha po akong dalawa. Magkano po to? 70. Titikman natin yung buko salad nila dito sa Baguio. Bilog pa rin pala. Ice drop pa rin pala siya. Malamig ang panahon, ha? Sinisipon na ako sa lamig. Masarap naman. Kailangan natin ito. Kasi mag-trekking tayo, kailangan ng sugar. Sige. Alright. Mano lang, may nyug siyang kasama nung kinayas niya, sumama yung ano. Para lalo tayo lalamigin ito. Suot ako ng shades. Ayan. At naglalakad na kami papunta dun sa caretaker. Tatanong namin kung paano pumunta dun sa sinasabi nilang, parang playground yun, di ba? Sabi. Dating ano daw, praktisan ng mga HPG. So parang training ground siya. Na may barracks, may, alam mo yun, pampalakas, gano'n. Sir, excuse. Sir, saan papunta yung sinasabi niyong ano? Sir Jeffrey nga pala, caretaker ng Camp Ragsak. Sir, yung palang saling natin, sir. Ay, alanganin po yata kasi nabili daw po. Nabili. Opo. Pero sabi niya naman, sige, ianong ko sila kung sakaling meron pa. Sige, sir. Pwede rin pala mag-camp dito, sir, no? Pwede rin po, dalawang slot po yan. Ang galing. Ito, meron siyang sariling daan, sir. So, dire-diretso na to, sir. Opo. Kung dire-diretso kami na lang, sir. Tignan ko po yung gate, sir, kasi baka nakalock. Okay. Nilalak po kasi yun pag may mga dumadaan kasi yung iba may mga susi. Ganda. Ang lawak. Doon pa. Sa kabilang bundok pala, sir. Angas nito. Ito yung hinahanap ko lagi sa mga campsite. May paganto. Diba, paglabas yun ng gate, sir, kaliwa. Tapos, sir. huwag yung didiretso yung daan na yun. Pag
Pagkaliwa nyo sir, may makikita na kayong paakyat. Unang kantong paakyat, sir. Pag dumiretso kami, sir, saan kami mapupunta? Doon sa taas na po. Ay, Ah. doon sa ano, doon na rin, doon naman po. Ha? Doon din po, kaso malalayo na kayo. Yan yung gate. Let's go. Thank you, sir, ha. Sige po. Ito po yun, sir. Opo, Ito, sir, okay. Sabi niya, pag daw nakita mo yung paakyat na kanan, huwag kang kakaliwa. Dapat daw bumaba ka, diretso, tas paakyat na siya nun. Tas yung kaliwa na ito, huwag daw dyan. Pero pwede rin dyan, nga lang, kakanan ka muna dun. Tapos diretso ka, yun na yun. Susundan na lang kita. Ah, sige. Sundan mo ako, ha? Akala ko ba susundan mo ko? Sabi ko sa iyo, di ba, kakaliwa ka, tas kanan ka. Pwede rin dito, pero pwede rin doon. Ay, ano? Oh, di tama, di ba? Oh. Sa madali. Kumanan ako. Ba't ka naka-helmet? Ganda yung RC dito, bagay. Dapat pala dinala ko yung RC ko. Oh, ito yung mga obstacle na gusto kong dinadaanan. Next time. Tsaka, pag bumalik ako dito sa Camp Ragsak, ibay natin yung pwesto natin. Doon sa R1, maganda yun. Pag nga pala nagbubuk kayo dito, hindi kayo pwedeng magpwesto kahit saan. Pag nag-book kayo, ang ibubuk nyo yung spot kung saan kayo magpupwesto. At depende yun kung available pa. Sesendan nila kayo ng mapa ng kanilang campsite. Kami naman, S3 yung napili ko kasi yun na lang available. So maraming code yun, pili na lang kayo hanggat maaari. Habang maaga, i-book nyo na para makuha ninyo yung magandang spot. Parang malungkot ka na. Inunti-unti ko lang. Oh, yan na ba yun? Oh, yan na yun. Ay, salamat. Oo. So dito nga sila nagtitraining. Try din natin yung mga obstacle. Tignan natin kung kaya tahimik dito. Ito na yun. Maganda nga mag-training dito. Ah, may tao. Dun sa watchtower nila. Tao po! Hello po! Pwede po pumasok? Thank you po. Ah, laki. Daming obstacle dito. Ah, ito upuan lang to. Itong nakalagay dito. Adapted Plantation Site of Benguet. Second PMFC. Tutuloy ka dito. Gamit ng lubid. Tapos mag-rappel down ka. Tapos dito, talon-talon ka lang dyan. Ito naman, maglalambitin ka dito gamit sa kamay. Pagdating dito naman, ganun, mas mahirap siya. Dito naman yung sleep training ground. Dito ka hihiga, dito ka matutulog. Then yun, University of Baguio. Kaya pala may mga estudyante rin pupunta dito. Tiyak matutuwa yung mga bata pag pinasyal nyo dito habang nagka-camping kayo dun sa Camp Ragsak. Pang selfie, oh. Angas. Ito, bagay ito pag Valentine's. Then ito, angas din. Kitin natin, mukhang matibay naman. Nakakatakot lang kasi walang ibang hawakan. Grabe ang taas ko. Nakakalula, nakakahilo siya. Kailangan humawak kayo dito. Tsaka umuuga siya. Nakakatakot. Huwag nyo na lang paakyatin yung mga bata dito. Tapos, punta pa tayo sa dulo. Ito, ganito yung makikita nyo. Upu-upuan na lang, no? May do's and don'ts naman dito. Ayan. Tsaka malinis ha. Walang basu-basura dito. Dito plain na. Dito wala nang mga obstacle. Hindi ko sure kung part to ng training ground. Pero may gas-gas kasi. Mukhang may mga naglalakad papunta dito. Check lang natin yung dulo. Papunta dun. May tao. Huwag na natin silang istorbuin. Meron silang couple time. Kaya natin maging bata ulit. Uy! Mukhang safe dito eh. Ang dulas! Yeah! Nice! Madali lang pala eh. Madali lang. Ganda rin. Alamig ng hangin, tas nagsusway kang ganyan. Angas din, no? Kasama ba sa obstacle to? Ah, nagkataon lang ba? Okay, since nandito na tayo, dito ko nababasahin yung mga nag-comment sa last video natin. Top 3 lang muna. Kasi mauubusan tayo ng oras pag lahat yon binasa ko. So, unahin natin yung comment ni Shinwobby. Sabi niya, "Hi boss, read silent viewer mo ako. Kapag matutulog kami, pinapanood namin vlog mo. Or kahit kapag kumakain kami. Napaka-relaxing kasi tapos nakaka-inspire pa. Kapag may bago kang video, pinapanood namin agad. Thanks sa existence mo. Kamukha mo din pala BF ko." Ang name niya, Jeremy John Acid. I-shoutout nyo po kami. Thank you po. Shoutout po sa inyong dalawa. Ayan, salamat sa panonood. Okay, ang next naman natin from Halal to Romuros 613. Sabi niya, "I'm a wedding video editor. At dahil sa mga vlog mo, sir, nagkakalitsi-litsi ang
ang black logs ko. Nawawala sked ko sa pag-edit dahil hindi ko namamalayan ang oras sa kakapanood ng mga vlogs mo. Yun. Di ko alam kung good ba yun o bad eh. Siyempre nakaka-distract eh, di ba? Pero okay yun, at least sa pagtatrabaho kasi kailangan natin ng konting, kaya kami day off, di ba? Para ma-reset tayo, hindi yung puro trabaho, di ba? So yun, buti kahit papaano nakatulong. Not sure kung nakatulong talaga, pero at least, di ba? Meron kang post dun sa trabaho mo. Ang next naman natin is from Faksan. Sabi niya, napanood kasi niya yung Vietnam vlog, so ang saya, hahaha. Nakakaingit at ang ganda ng setup or pagka-organize ng Binfast sa ganyang event. Kasi hindi lang nakapokus mismo sa product nila, but parang overall na mismo dyan sa area. Totoo yun. So, yung mga streets, kainan at hotel for tourist attraction din talaga. Ganda. Oo, magaling kasi yung organizer ng Binfast tour namin. Shoutout nga pala sa DG Inspire. Sila yung nag-organize niya. Napaka maayos, sunod-sunod, hindi magulo, pati yung mga documents, no? So, yun. Sana magkaroon pa tayo ng mga ibang tour sa ibang bansa para maisama ko rin kayo, di ba? At excited din ako makasama yung ibang mga vloggers. Salamat nga pala kina Motodeck, Jeric P, Jao Moto, One Fire, One Moto. Motor ni Juan, yun nga pala. At saka si, baka magalit sa akin yun. Tsaka si Dandil. Yan, si Jetlaw. Tapos si Idol Moto nga pala. Kasama din natin tsaka yung partner niya na si, ano kasing pangalan nun? Ano kasi yun, Pres? Basta. Siya na yun. Oo. So, yun. Salamat nga pala sa mga nag-comment last time. So, yung mga magko-comment naman ngayon dito sa video natin, basahin din natin yan sa next na pagka-camping natin. Okay, about naman sa campsite na pinuntahan natin. Though, hindi ko pa naipakita na 100% sa inyo. So, dito sa Camp Ragsak, yun nga, kailangan mo mag-book muna, mamili ka ng pwesto. Hindi pwede yung pagdating mo, bahala ka na kung saan ka po pwesto. No? So, kaya hindi pwede yung walk-in. Kailangan booking talaga. Tapos, sa weather, okay naman. Kahit yung mga simpleng jacket lang, okay naman. Ito nga, nainita sa bagay, nag-obstacle nga pala ako. So, yung mga ganito, okay na to. Pagdating sa madaling araw, hindi naman ganun ka lamig. Expect nyo lang umuulan ngayong buwan ng mga June. Yan. Kasi pa June na tayo. So, palapit na yung ulan. So, mag-ready lang kayo ng kapote. Tsaka kung nakamotor kayo, yan. Tapos yung road papunta dito, ingat lang kayo kasi sobrang tarik do nakasemento naman. Sa rate naman nila, nagbayad ako ng 1,400 pesos dun sa pwesto namin na yon, and then wala na kaming ibang binayaran kasi dun sa 1,400 nakapaloob na dun yung dalawang person na magka-motocamp. So magkaiba yung bayad ng car camping sa moto camping, tapos pag lumagpas kayo ng dalawa dun sa binook ninyong slot, mag-a-add kayo ng 350 pesos. Ngayon naman sabi ng caretaker sa akin, pagka nag-extend tayo hanggang alas 5, magbabayad lang tayo ng 100 pesos. Sa pag-iiwan naman ng basura, kailangan mo magbayad kapag mag-iiwan ka or pwede mong bitbitin. Ang pwede lang iwanan na basura yung mga nabubulok. Pwede yung pet dito, malamang kasi inahayaan lang nila yung mga ligaw na aso. By the way, ingat na pala kayo sa mga aso, ba mawala yung mga pagkain ninyo pag iniwan ninyo sa tent ninyo or kapag natulog kayo. Dito, wala akong masabi sa kalinisan. 99% malinis. Di siya perfect pero talagang pag tinignan mo, wala kang masyadong makikitang kalat. Tapos, bonus pa, meron pang ganito na obstacle, libre lang puntahan. So, kahit na walang masyadong activity dun sa campsite, pagdating mo dito, matutuwa yung mga bata, promise. Tsaka yung mga naglalaro ng RC, dito try ninyo mas okay. Maraming ugat-ugat, tapos along the way, pwede na kayong maglaro. Tapos, good news nga pala sa mga nag-work from home, sobrang lakas ng signal dito. At, abot dito yung Grab, Lala Move. So, kung meron man kayong kulang at nakalimutan yung mag-grocery at bumili ng chichirya, pwede nyong i-grab. At kung tinatamad kayong magluto, pwede rin kayong umorder. So, abot naman dito, ipin nyo lang Camp Ragsak. Alright, yan lang muna yung masishare ko sa inyo about sa Camp Ragsak. I hope you enjoy. And for the meantime, kami ay magliligpit muna ng napakabilis. Si Bro Tristan ay siguradong mauunang magligpit sa akin kasi tent lang yun sa kanya. So, yun, mabilisang ligpitan lang. Let's go!
Alright, bago tayo umalis, siyempre magbabayad muna tayo ng additional dito kay Sir Jeffrey. Sir Jeff, magkano sir? Ay ganun, magkano lahat sir? 300 yung Wilkins sir, tsaka yung basura kahit saan na. Ah, bali 400 sir. Sige. Yun. Thank you sir. Bye bye. Sige sir. Thank you sir. Thank you sir. Ang pronunciation pala yung salang. Kala ko kanina, sal end. Salin. Ano yung tax? Ikaw mag-lead ako lead. Pagdating na lang ng McKinnon Road. Nakalimutan ko na yun dito eh. Alam mo to, Ay, isang buo po pala, no? siya, Hmm. pag inano mo lang, ito pag sinindihan mo talagang ano siya eh. Hmm. Pero solido ito. Opo. Talagang ano, Magkano po yan? sige na, Ay, libre na po. para may ano ka sa... Pero saan mo yan nilalagay? Mabigat yan kasi talagang... Hindi po, sa likod lang po ng bag ko. Sige, Thank you po ah. pahingi ako ng sticker niyo. Apo. Ito po. Tsaka keychain na po, bigyan ko na po kayo. Okay, Thank you po. Sige sir. Sa ulitin. Apo. Kaya ng YouTube bag yun. Nangihingi ako ng tangkay-tangkay lang. Buong puno yung binigay. Angas. Ang bigat pala ng salin. Okay, are you ready? Pagas tayo, Rosario. Okay, let's go. Nagkaroon pa ako ng remembrance sa Camp Ragsak, no? Grabe. Mabato lang talaga, oh. Matatalim yung bato dito. Buti maganda yung suspension ng motor. Alright, yan po ang ating pagkakamp sa Camp Ragsak. Mache-check na po natin sa ating listahan. Finally, nakapag-camp na rin dito. And definitely, babalikan ko to. At doon ako magkakamp sa nakita natin sa May Bugant. No? Saan kaya ang next campsite natin? Tignan natin at kung anong ulam ulit ang iluluto natin. Try din nating isama ulit ang ating tropa kung pwede lang siya. Nakalib lang kasi siya ngayon eh. Alright, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Gusto nyo ba akong ihatid sa bahay? Kung oo, i-comment nyo lang. Siyempre naman. Okay, so cut na natin hanggang sa bahay. Alright. Lakas ng ulan. Buti naman nandito na tayo. At ang odo ng ating motor ay 1,700. Mag-alas 6 ng gabi. Ayun, safe naman tayo nakarating. At maraming salamat sa mga nagatid sa akin dito. See you sa next camping. Alright.